Kasi ito mga kababayan, no? Dito ko po gustong ipakita po, syempre tayo, palagi tayong nasa social media. Minsan, hindi talaga tayo nakakatiis na hindi magsalita sa post natin sa Facebook at saka yung magsalita nga po ng hindi maganda sa kapwa natin kasi nga social media yan eh, natural yan. Pero dito lang po, meron lang po akong gustong iparating dito sa inyo. Kasi nga po, ako hindi ako taga-suporta ni Gwen Garcia. Si Gwen Garcia, yung governor ng Cebu. Kasi unang-una kasi, hindi ko talaga nagustuhan yung ginawa nga po ng anak niya na si Cristina Frasco sa DOT. Na yung kasalanan niya nga po sa DOT ay tinuro niya yung ibang ahensya, pero in the end naman po kasi mga kababayan, siya naman po talaga yung may pinaka-responsibilidad doon. At yung ginawa nga po ni Gwen Garcia, nananakot pa. Ang sabi nga ni Gwen Garcia noon, nung habang kinukuyog yung anak niyang si Cristina Frasco, I don't mess with us. So yon, kaya hindi ko masyadong type si Gwen Garcia. Well, parte siya ng unit team pero hindi ko siya masyadong type. Pero ang punto nga kasi dito mga kababayan, meron kasing magulo sa Cebu na ito, no, sinakyan ito ng mga DDEBs. So pakita ko lang to sa inyo. Itong si Rowena Burden, dati rin po itong parte ng unit team na sumuporta din po kay PBBM pero ngayon bumaligtad na kasi nga DDS to. Kaya nga kapag DDS po talaga, ewan ko ba, dati kasi si Mami Ping kapag nagsasalita ng ganito, hindi ako naniniwala eh. Pero ngayon, ewan ko ba, basta pag DDS daw, wag daw magtiwala, sabi ni Mami Ping, mukhang naniniwala na ata ako. Kasi karamihan po ng mga DDS ngayon is kinakampihan itong ginagawa nga ni Rowena Burden. Okay? So ano bang ginawa ni Rowena Burden? So ang ginawa ni Rowena Burden ito sabi niya dito. Nakipag-sex daw po si Gwen Garcia sa isang bata. Sa isang hunk. Yan. So sabi pa dito, no? Ito pa. Sabi niya dito. So he entered your resort room in full uniform and came out in a t-shirt and boxer shorts. So, what were you doing? Group study. 'Di ba? Mayroon daw pong pumasok sa room ni Gwen Garcia na isang lalaki na naka-uniform. Then lumabas na naka-t-shirt na lang at naka-boxer shorts. At yung malupit ng sinabi dito ni Cristina Burden, nakipag-orgy daw si Gwen Garcia. I could not care less if Manang Gwen has a daily orgy during her free time involving people whom she does not have supervisory power over. And without the use of public resources, it is simply none of my business. Hindi mo pala businessan, bakit mo ba pinost? So ang daming post ni Rowena Burden about kay Gwen Garcia na nakikipag-sex daw po at nakikipag-orgy. So yung orgy po kasi, ayun po yung group sex. At ang nakakatawa kasi dito mga kababayan, kaya ako to nakita, actually, hindi naman ako naka-follow dito kay Rowena Burden. Nakita ko lang po ito sa mga post at ni-repost at share ng mga DDS. Palakpakan yung mga DDS kasi binaba natin si Gwen Garcia eh. Well, ulitin ko, hindi ko talaga gusto si Gwen Garcia. Hindi ko siya gusto. Pero sa parte po na to na ginagawa nga po ni Rowena Burden, hindi ko kakampihan si Rowena Burden dito kasi putang ano bang tawag dito sa ginagawa ni Rowena Burden? Cyber libel yan defamation yan Ganyan po talaga katanga yung mga DDS, hindi nila alam na yung kinakampihan nila is gumagawa na ng mga bagay na labag sa batas. Tuwan-tuwa yung mga DDS Parang mga follower ni Maharlika. Unang-una, naniwala kayo dito. May ebidensya ba? Kita nyo kung gaano kamangmang tong mga to, no? Kaya ako hindi ko sasakyan to At ngayon mga kababayan, kasi anong nangyari ngayon dito? Ang sumagot po kasi, ang sumasagot ngayon dito kay Rowena Burden, si Byron Garcia, yung kapatid niya ata to, no? Yung kapatid nga po ni Gwen Garcia. So, ang sabi dito, no, kasi Bisaya kasi, no? Basta yung pinapalabas nitong Byron Garcia is kabit daw po si Rowena Burden, may mga ginawa rin daw pong hindi tama. So, ang punto ko kasi dito mga kababayan, dapat mas kabahan dito si Rowena Burden kasi hindi sumasagot si Gwen Garcia. Kasi meron po kasi tayong tinatawag na clean hands doctrine. Kasi kapag clean hands doctrine po kasi,
Kasi ito yung natutunan ko kasi, no? Kasi bilang isang vlogger, especially po na sa katulad ko na isang political vlogger, dapat ang una namin pinag-aaralan dito is yung cyber libel. Well, hindi pa naman ako ganun ka-expert sa cyber libel, pero yung mga basic alam ko. Well, mga kababayan, yung ginawa nga po ni Rowena Burden kay Gwen Garcia is, ano yan, cyber libel talaga yun, defamation yun. Cybercrime yun. Pagdating po kasi sa cybercrime, hangga't tahimik po kasi yung binabanatan mo or yung ginagawan mo ng ano ng cybercrime, pwede kanyang kasuhan ng cybercrime. Kasi nga tahimik siya. Kasi meron tayong tinatawag na clearance doctrine eh. So kapag for example na kung si Gwen Garcia yung gumante ng another cybercrime kay Rowena Burden, so wala nang kaso. Wala na. Sa piskalya pa lang sarado na yung kaso kasi ang mangyayari nun, pares naman pala kayong nagbabastusan sa social media eh. Wala na to, sarado na to. Finish na yung kaso. Noon, ganyan kabobo yung mga DDS eh, hindi nila magets eh. Ang nakikita ko po kasi dito, hangga't hindi nagsasalita nga po si Gwen Garcia, posible talaga mag-file ng kaso si Gwen Garcia dito kay Rowena Burden. Kasi nga mga kababayan kasi ito. Una kasi may nakalagay dito no, there must be an imputation of a crime or of a vice or defect, real or imaginary, or any act, omission, condition, status, or circumstances. So kung makita nyo mga kababayan, no, yung elements of cyber libel, malino po sa letter A pa lang, no, may nakalagay dito na real or imaginary. Kasi mga kababayan, no, ganito po kasi kabobo yung mga ibang mga vlogger. Na ang akala kasi nila, kapag nagsalita sila ng totoo, lusot na sila sa cyber libel. For example, kunwari ako, pangit, sige pangit, ayan, o gorilla. Kasi sabi sa akin na mga galit sa akin, gorilla daw ako eh. Okay, sige. O gorilla, mukha kang gorilla. Sige, ang dami naman nagsasabi niyan. Eh, syempre kapag may isang vlogger na sinabi niyang mukhang gorilla si Takeru, so sabihin na nga natin totoo yun, pero ang tinitingnan po kasi dito ng batas is yung intention. Kaya nga malinaw po dito sa binasa po natin, real or imaginary, pasok po ito sa cyber libel. So ngayon, ang unang titingnan po dito ng piskal, kung ano ba yung intensyon ni Rowena Burden. Ano ba yung intensyon ni Rowena Burden kung bakit niya sinabi ito? Ito po yung hindi magets ng ibang mga vlogger eh. Nakakala kasi nila, porket na sinasabi nila na nagsasabi sila ng totoo, lusot na sila sa cyber libel. Hindi po ganun yun. Ngayon, kung sakaling ididemanda ni Gwen Garcia, itong si Rowena Burden, ang unang tanong dito ng piskalya, anong intention mo? Kung bakit mo pinost yan? Actually, 3 araw niya nang ginagawa to, ang dami niyang post kada araw. Siguro kada araw, mga 8 hanggang 10. So mayroon ng ibang intention nun. Meron ng malisyosong intention. Basahin pa natin to dito, no? Defining cyber libel. Cyber libel refers to the act of defaming or damaging someone's reputation using electronic means such as internet, social media platforms, or other digital communications channel. It involves the publication of false or malicious statement that harm an individual character, reputation, or integrity. Well, mga kababayan kasi, yung medyo catch lang kasi dito, si Gwen Garcia po kasi, isa siyang public servant, isa siyang politiko. So, kasama sa trabaho niya, yung makriticize. Pero yun nga kasi mga kababayan, ang punto kasi dito, hindi po kasi pag-criticize yung ginawa nga po ni Rowena Burden. Ang ginawa niya nga po kasi dito is pag-atake na po ng malisyoso at hindi maganda at sobrang personal na bagay sa isang tao. Ang punto kasi dito anong kinalaman ng sex life ni Gwen Garcia sa pagiging public servant niya? Not unless na pera ng taong bayan yung ginagamit ni Gwen Garcia sa mga boylet niya. Ibang usapan yon. So, ayun lang, no? So, meron pa ba? Wala na pala. So, ayun lang, nadaanan ko lang para at least ma-aware din po tayo. Kasi may mga vlogger din po kasi na nagko-content about sa cyber libel na ang sinasabi ko, dapat bilang isang vlogger, mas aware po tayo sa cyber libel. 'Di ba? Kasi malay hindi natin alam na yung ginagawa na pala natin dito is labag na pala sa batas, wala tayong alam. Hindi kawawa naman. 'Di ba yung kakarampot na kinikita natin sa YouTube, kulang pa pambayad ng abogado 'yan. Yun lang po. So thank you po. Maraming salamat po sa inyong lahat.